Hey guys, it's February 15, 2026 and it's currently 7:20 in the morning. Maaga kami ngayon because today is our Klook tour for Shirakawa-go. Yung meeting time namin is at 8:10 in the morning. So, andito pa lang kami ngayon sa Sakay. Yung meeting point natin is in Nagoya Station. So, na-figure out naman na namin kapag kung paano pumunta. Sana matandaan namin. So, balitaan ko kayo. Pakita ko sa inyo dito ng umaga ng Sunday. Very peaceful. Ayan. So, as in walang tao. Ayan, paisa-isa lang. Ganyan. So, generally very peaceful naman talaga dito sa Nagoya. And may kalapati. Naligaw siya. Ay, weather parang nasa less than 5 degrees Celsius ngayon. Naka-thermal ako ngayon dahil nga snow ang ating pupuntahan. Hopefully may snow pa dun. And pakita ko sa inyo later kung saan tayo pupunta. Yan. So kung may Klook tour din kayo tapos yung meeting point nyo is dun sa Silver Clock, pakita ko sa inyo yung fastest way from Nagoya Station. So, you need to exit dito sa gate 9 or exit 9. Tapos akit lang kayo dito. Tapos, makikita nyo to dito. May pasukan dito yung ano ba to? Sakuradori side. Yan. Sa Sakuradori side. So, pasok lang kayo dyan. Tapos, dire-diretso lang. Yan. Tapos, sundan nyo lang yung signs na Shinkansen and JR line tickets. Yung mga directions. So, turn left. So medyo marami na rin yung tao. Pero as compared naman kunyari sa Shibuya Station, sobrang walang-wala naman to. Ayan, so malapit na tayo. Very clear naman. Ayun o, Shinkansen tickets. So marami namang directions and arrows. Pag mag-Shinkansen, dito na kayo bibili ng ticket. Pero di man tayo bibili ng Shinkansen ticket. We just need to find yung Silver Clock. And yun na. That's a Silver Clock right there. Yan, so dyan yung ating meetup point sa Silver Clock. Hintayin na lang namin yung tour guide namin. Okay, so andyan na yung tour guide namin, yung may hawak-hawak ng EasyGo na flag. So natatakpan lang siya ng mga tao. Pero naka-register na kami. Hey guys, so we're now here sa first stopover namin. So quick 15-minute break lang dito. CR break, ganyan. So katulog lang ako kanina, hindi ko napakita. Pero ang ganda po, snow na siya. Pakita ko dito Ayan, kung nakikita ba? Ayan. Parang Switzerland, ganun. With the trees and the snow, ganyan. Tapos may mga bahay-bahay. Parang saan ba? Ayan. Not sure if nakikita yung mga snow. Right there. Ganda dito. Ayan. May Gifu, Yamato. Yung weather, parang naka-thermal kasi ako so hindi ko masyadong maramdaman yung lamig. So, okay lang naman. So, pakita ko sa inyo ulit mamaya once we're moving. Morning market first. You can find the local snacks and the seasonal fruits
Hey guys, so we're now here in our first stop in the city of Takayama. We'll spend 2 hours here. So we're now on our way to the morning market. Pakita ko sa inyo yung itsura dito. So it's a very laid back city, as you can see. Parang yan, so may mga stalls lang. Ano to? Parang mga squid. And as you can see, may mga snow pa sa gilid. Pero at least maaraw, so hindi mo ramdam masyado yung lamig. Mga local shops. The ice cream. So cool here, literally. So, uso dito yung parang mga ganyan, parang charm. It's called Sarubobo. So, sa Takayama lang siya. So, Sarubobo parang baby monkey yung translation niya. So, kada color, iba-iba ibig niya sabihin. Like, yung red for protection of family, yung yellow parang for financial and wealth, good luck, ganyan. So, mga charms. Baka bibili ako isa lang. Okay, so we're now here in the Takayama Old Private Houses na street. Pakita ko sa inyo dito. Yan, so very, mga kainan siya, pero yung structure sobrang makaluma pa. Parang mga wooden structures. Hindi ko alam kung nakikita dahil sobrang liwanag dahil nga maaraw. Try ko lumilim dito. Yan. So, yan. Parang ngayon mga restaurants na lang siya and shops. Hindi ko alam kung yung taas, mga bahay-bahay pa rin siya na may residents. Pero it's so cool. Yan. So, nakabila tayo ngayon dito sa Hida Beef Sushi. So, baka itatry ko tong letter C. Para combination na siya. Hey guys, so we're now inside dito sa restaurant na may beef sushi. Pakita ko sa inyo dito. Saan ba? Ayan siya. So, medium rare na beef sushi, Hida beef. So, dito tayo. So, nice. Yan siya. Hida beef loin skewers. Let's taste it. Hey guys, so we just got here sa Shirakawa-go. We're now crossing this bridge. Pakita ko sa inyo. So,
Hindi naman siya hanging bridge. Steady naman siya. Pero it's very steep. Ang ganda lang ng view. Ayan. Very coated ng snow yung mga lugar. So, ayan siya. Dami lang tao pero okay naman. The weather, surprisingly, hindi ganun kalamig kasi nga sobrang tirik nung araw, I think. Kaya wala siya. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga houses. Okay, so, pupunta kami nito ngayon sa observation deck. So, parang it's a 20-minute walk from sa parking. Pakita ko sa inyo yung mga nakita namin dito. So, yan na sila, yung mga houses covered in snow. Ang ganda. Ang dami lang tao. Pero, you can see the structure. So, parang, yung purpose pala niyan, yung bubong niya, para siyang, ano ba, madayami ba? Para at least mas matibay siya. Tapos yung snow magpo-fall off lang through the roof para hindi masira yung mga bubong nila dahil nga parating heavy snows yung na-expect dito. So yan siya. Mamaya pag sa observation deck ipakita ko sa inyo mas marami yung buong kita yung village. Okay guys, so we finally made it after 20 minutes hike. Grabe, sobrang dulas yung dinaanan namin kanina paakyat dito. Sobrang nakakatakot kasi nga yung snow medyo nagme-melt siya, so madulas. Pero worth it naman yung view. Pakita ko dito. Look at that. Para siya yung mga nasa loob ng snow globe. Yan, zoom natin konti. Yan yung mga houses covered in snow. So nice here. Tapos yan nakita yung highway. Ang ganda. Worth it naman yung nilakad. Wow. Another look from this vantage point. Sobrang nice. Grabe. Sure, Kawago. Okay, so ang challenge natin ngayon ay tumikim ng snow. Maghanap tayo ng malinis-linis na portion. Yung parang hindi pa naaapakan siguro. Ito, tignan natin. Yeah. Para siyang shaved ice. Siyempre, yellow. Tignan natin. Joke. Siyempre, di ko titikman. Kala nyo titikman ko talaga. No way. Joke lang. Bato-batuhin mo. Yeah. Okay. Sobrang ganda dito. Tapos yung snow, ang puti-puti. Pero, ito, pag nilalakaran mo siya, ang dulas nga lang. Kasi parang siya natutunaw siya na ice. So, very slippery. Tapos, nakakatakot siyang lakaran. Okay. Ayan. Ano pa bang mga meron dito? Daming tao. So we're now looking for a place to eat. Yan. Yun yung kabuuan niya. So kanina nakita niyo naman sa taas. Doon kami galing kanina sa taas. Like, not sure if you can see it. Doon yung parang observation deck. So we're now back here sa baba. So picture lang kapag may okay na view. Ayoko na maglakad sa snow kasi ang dulas. Yan, tignan niyo si ate. Effort yan. Actually hindi malamig. So inabot ko na rin yung jacket ko. So nagpapanggap lang yan na malamig. Okay. So, yun lang naman dito.
Okay guys, galing lang namin ito dun sa bus namin from Shirakawa ko. So, magdi-dinner na kami nito ngayon dito sa may Nagoya Station. So, we've decided na dito kumain sa Yabadon. Pakita ko sa inyo. So, medyo mahaba lang yung pila. Yan, yung may baboy sa labas. So, mga tonkotsu siya. Yan. Tapos yung menu niya. Taka. Yan. So, iba-iba siya ng cuts ng tonkotsu. So, may mga set meals. So, mga tigba magkano siya? 2,100. Tapos, ito parang ito yung nakikita ko parati sa Instagram. 2,000 yen. Waraji tonkatsu. So, try it. Yan. So, here's our order. Tonkatsu. So, half-half siya. Isang special tsaka isang regular lang. Tapos, may kasama na siyang rice and miso soup. So, let's try it. Order ako ng grapefruit juice. Yan. Let's try it. Hey guys, good morning. It's Feb 16, 2026 and it's our last day here in Nagoya. Well, technically second to the last day kasi tomorrow morning na yung flight namin back to Manila. So, for today, as usual, parang very chill itinerary. It's currently 11 in the morning now. So, medyo late na kami makakapag-start for today kasi nga medyo pagod kahapon from the Klook tour sa Shirakawa Go. So, ano ba? Siguro very mga libot-libot lang sa mga nearby cities, ganyan, kung may maisip na pahabol for shopping. Yan. So, yun lang yung mga itinerary natin for today. So, sa ngayon, papunta kami sa isang breakfast place, nearby lang. So, pakita ko sa inyo later kung ano yung makakain natin. So, mga very traditional na Nagoya breakfast. So, tara, let's go! Hey guys, good morning. So we're now walking here sa may Sakay area for breakfast. So papunta kami dun sa Kato Coffee, Sakay. So I'll show you kung manlalakaran namin papunta dun. So dito lang siya sa may side sa Mirai Tower. So yun yung Mirai Tower, diba? So dito siya sa may side na to. So mataas naman kasi yung reviews niya sa Google Reviews. So we'll see. Grabe, walang katao-tao dito ngayon. Ayan, isa. Pero, yeah. Wala dumadang sasakyan, ganyan. To think na Monday ngayon, or baka nasa office kasi yung mga tao, kaya wala. Tapos ito, NHK building. So, siguro ito yung, kasi ba NHK, parang ano nila yan? Network. TV network dito sa Japan. So, baka dito yung Nagoya office nila. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya kung saan kami kakain. Okay guys, so pakita ko sa inyo yung food namin. So, we have egg sandwich, tapos toast with red bean, tsaka cafe latte. So, tara, let's eat. Hey guys, so we're just resting here after breakfast. So, dito tayo sa may Nagoya sign sa may Mirai Tower. Pakita ko sa inyo. So, napakita ko na ito yata sa inyo during nighttime. Pero, during daytime, ganyan, marami nagpapapicture. Ayan. So, we're just waiting for our turn. Kaya nakaupo lang kami dito. Pero, ayan siya. So, kapag napunta kayo dito, magpapicture din kayo dyan. Kita yung, Oasis 21 na mall. Tsaka yung Mirai Tower sa vantage point na to. So, yeah. Hey guys, so dahil nga wala naman tayong itinerary ngayon at kahit ano-ano na lang, so we're back here sa Aeon Mall. Kasi the last time di namin siya masyado na ikot dahil nga parang mas nag-focus kami dun sa Chutaya bookstore. So, ngayon, ano ba to? Pupunta kami dun sa mismong garden para explore namin yung area. Pakita ko sa inyo later. Hey guys, so we're now inside Noritake Garden. Dito lang siya right beside Aeon Mall. Pakita ko sa inyo dito. Yan, so ano ba to? Emperor's Visit. Tapos ang laki-laki ng tree.
ganda. Tapos tong building na to, parang Noritake building din siya. Parang red brick wall. Yan, tapos if you walk pa further, yan, may mga seats dito. Tapos ano pa to, may mini stream. Ganyan, so tatambay-tambay ka lang dyan. So siguro yung mga Japanese after a long day's work, very good place to for relaxation. Tapos yan, may mga ate na naka-costume pa. So siguro nagpi-pictorial sila dyan. Ayan. Tapos dito sa gitna, we have parang a mini fountain. So very reminiscent siya nung scene sa Friends. Ayan, nakita ko sa inyo. Ang ganda. Kita ba? Yun. That's Noritake Garden. Hey guys, so na kami sa Noritake Garden. So mag-lunch na kami dito sa Yoshimi. So parang mga beef. Ano yung tawag doon? Hitsamabushi. Yoshimi. Yan. So parang masarap siya, diba? So we'll try it. Yan. Cool. Para siyang mga kimchi ba yan na naka-preserve. Okay, so here's the menu for Yoshimi Hokkaido. So, taste of Hokkaido raw siya. Although nasa Nagoya tayo. So, mga ganyan siya. Mga beef. Rice bowl. Top na may mga roast beef. Ganyan. So, yung mga presyo niya, mga 1,000 plus. So, I'm planning to get this one. Yung set niya, I think, is 1,800. With ano na sa soup, mashed potato, and some ginger. Ito yung masarap na 1,982 or 2,180 ba? Actually, ko rin alam kung alin yung price niya dyan. And tapos may mga dessert na rin siya. And the drinks. Sige, order na muna kami nito. Okay, so dumating na yung order namin. Ay, ang ganda pala ng background. Parang painting. So, I'll show you what we ordered. Yan. So, we have tong beef. So, rice topping siya. So, merong different, parang cook ng beef. Tapos, set na siya. May soup. I don't know, mashed potato. Tapos, lagyan mo siya ng raw egg. Yung egg yolk lang. Tapos, I also ordered ginger ale. So, let's eat. Okay, so part of eating it is parang placing raw egg yolk. So, ang gagawin natin, crack lang natin. Okay. Tapos, okay. So, madidrain na yung egg whites niya dyan. Tapos, so, dapat yung yolk lang yung ilalagay natin. Okay, and then you put it on top. Tchanan! So, yun na siya. Itadakimasu. Dito tayo ngayon sa resort na Canal Resort. Hey guys, so we're now inside Canal Resort.
So, kanina kagaling lang namin mag-onsen. Tapos now, andito naman kami sa para mga lounging area nila. So, kanina kagaling lang namin dun sa parang hot beds. So, now we're in the cold room. Pakita ko. Ooh, so, yan. Gawa siya sa yelo. Yung mga so doon nagagaling yung yelo sa taas. Tapos dito siya. So, ang lamig-lamig dito ngayon. So, perfect siya na pang contrast dun sa warm bed kanina. So, ay alternate lang siya. So, nice here. So, the cost of staying here sa buong Canal Resort with the use na of the onsen as well as its facilities, nga nasa around 1,900 yen per person. So, unlimited na siya until closing time. So, it's a good year. So, yan. May mga arcade pa dito sa part of the facility if you're bored. Tapos, yan. Madami siyang lounge areas. Yan, tapos parang may pool area pa, so outside area. Although malamig dito ngayon, pero kagaling ko lang kasi dun sa parang freezer na malaki, so I guess kaya pa ng katawan ko. Ayan, Canal Resort. So, ang dami nyo pwedeng tambayan dito. Tapos may mga restaurants dun. Ano yung tumutunog? Hindi ko alam. So, if you have water, dyan nyo siya iiwan kasi bawal yung drink sa loob. I also ordered Cremia ice cream. So yummy. Cremia. Hey guys, so we're done with the onsen experience. So, andito na kami ngayon sa may Sakai area. So, we just found this small ramen place sa may train station. It's called Menya Shinmei Ramen. So, try lang namin dito. Anywhere naman dito in Japan is good. So, basta-basta lang masok dito. Kasi mag-empake pa kami. So, nagmamadali na rin kami mag-dinner. So, mukhang okay naman yung review din ng place. Parang 4.2 stars. So, we'll try it. Balitaan ko kayo. Hey guys, good evening. So we're back in the hotel. Nakapag-prepare na rin ito for bedtime. Tapos nakapag-empake na rin ito kanina. So medyo nahirapan lang dun sa pag-empake dahil sa mga pinabili ni Michi. So alam mo na yan, Michi. So tomorrow is our flight. So our flight time is 2 p.m. pabalik ng Manila. So via Chubu Airport. So, we need to be in the airport ng 11 a.m. Tapos, working back, we need to leave and check out in the hotel ng mga 9:30 in the morning. So, from the hotel, we'll be riding a train. So, yung Airport Limited Express. So, we'll be riding from Sakai Station to the airport. So, yun, balitaan ko kayo tomorrow kung paano yung magiging experience namin doon. So, yun, tomorrow, try ko na lang kayong balitaan kung ano yung mga mangyayari sa amin. Not sure if mangangarag kami and makakapag-vlog pa ako, but in any case, so, papakita ko lang sa inyo bukas once we're in the airport. So, good night guys, see you tomorrow. Hey guys, good morning. It's Feb 17, 2026. So, it's Chinese New Year today. So, happy Chinese New Year. So, it's currently 9:30 in the morning. So, we're about to check out from the hotel. And maglalakad na tayo punta ng train station na to. Papunta dun sa Airport Limited Express line. Going to the airport. So, weather is okay naman. Sunny.
parang nasa less than 10 degrees Celsius now. So, balitaan ko lang kayo later sa mga magiging experience natin while going to the airport. So, hopefully walang aberya. So, let's go! Hey guys, so andito na tayo ngayon sa may Meitatsu Line. So we're just waiting for our train, 10:24 at 10:24 a.m. So estimated arrival time in the airport 10:48 a.m. So medyo tricky lang mamili kasi iba-iba yung bilihan ng ticket. So meron kasi yung reserve tickets. So para mag-bayad ka ng additional aside from the ticket. So dapat dalawa yung ticket sa makukuha mo kung with reserve seating siya. So the cost of both tickets, yung with reservation tsaka yung mismo train ticket, is around 1,400 yen. So pakita ko sa inyo dito. Yan. So yan yung train na walang reservation yata. Kasi ayan o, non-reserved. So iba siya. Sa amin kasi yung kinuha namin yung with reservation. Ang mahirap lang dito kasi sa kanila with stops yata yan. Yung sa amin wala ng stops. So yan siya. Ordinary lang siya. So maraming stops yan. Yun. So update ko kayo guys later once we're in the train. お願いいたします。 Hey guys, so we're now inside the train going to the Central Japan International Airport or yung Chubu Airport. So, yung medyo nakakalito yung trains kasi ang daming train na hihinto dun sa platform where you're supposed to ride the train. So, yung palatandaan na lang, kulay blue, especially if first class reserved seats yung binili nyo. So, yung kulay blue na train, yung exterior yung sasakyan nyo. Tapos yung seats niya, yung dalawahan na tabi-tabi, pakita ko sa inyo parang ganyan siya, dalawa-dalawahan ganon, hindi siya yung straight na parang yung tabi-tabi kayong upuan, hindi siya ganon. So yan. So lagpas na tayo sa airport security as well as dun sa parang pinaka-immigration nila, parang mga e-gates lang siya. So, scan lang yung passport. So, pumunta na kami nito sa boarding gates. Okay guys, nandito na tayo sa may boarding gate. So, parang alas 2 pa aalis yung flight namin. It's currently 12:30. So 1.5 hours pa tayo dito sa my boarding gates. So I just ordered lunch. Makita ko sa inyo. Okay, so we have Kobe beef na rice box. May kasama sa soup and sauce. So ang price niya ay yan. So last naman na. So okay lang. Hey guys, good evening. So we're back in Makati City. So andito na ako sa condo ngayon. So yung flight kanina okay naman, on time naman siya umalis sa Nagoya and on time din dumating dito. Hindi naman ako nag-fill out ng anything sa Japan web. So yung usual lang na e-travel ko yung in-accomplish natin. So dahil papasok na rin ako tomorrow, so let's do a quick shopping haul ng mga napamili natin sa Japan. So first, so by store na lang ulit siguro tayo. So yung kanina sa duty free nung namili ako doon, so yung usual lang naman na binibili ko yung Royce. So yung Royce potato chip chocolate, yan. Tapos meron din isa fromage blanc. So I guess white chocolate siya.
So, try lang natin. Yan. So, yun yung napamili natin sa duty free. Yan yung napamili natin sa duty free. Sorry. Okay. So, that's sa duty free. And then, sa Donkey, so ito yung marami-rami, mga pampasalubong, tsaka snacks. So, first, we have tong Hi-Chew na premium. So, masarap siya. Tapos, itong Tough Gummy. So, ngayon ko lang siya na-discover. Para siyang gummy candy na matagal manguya. Basta matigas siya. Hindi siya matigas, pero makunat. Parang ganun. So, okay siya. Tapos, ito, hindi ko gets. Parang strawberry siya na premium, pero okay din siya. Tapos, from the same brand, wala kasing English yung brand. So, it's a combination of grape and grapefruit. Yan. Okay. Tapos, mga KitKat, mga pampasalubong. So, ito, KitKat Mix. Yan. Tapos, different flavors ng KitKat. So, we have Sakura and roasted soybean powder. We have, ano to? Walang English. Pero mukhang raspberry and strawberry. Wala rin English, pero mukhang chocolate. Dark chocolate or cocoa. Strawberry shortcake. Tapos we have peach. Ito, interested ako ng lasa niyan. And what's this? I think Sakura flavor siya. Okay, so those are the KitKats. Tapos ito pang pasalubong din sa office. Mixed jelly, mga gummy candies. Yan, mga fruit flavored. Tapos Hershey's na chocolate coated strawberries. Yan. Tapos mga mints. So mintia. Yan, yung mga pang stock natin sa kotse. Pag ninunguya-nguya pag inaantok, ganyan. Tapos the usual, yung favorite ko, Alford mini chocolate. Yan. So ito, so yung usual na chocolate flavor, and ito try ko lang tong rich milk flavor. Yan. Okay, what else? Of course, Hi-Chew. Have Hi-Chew na usual flavor. And ito, parang ano to? Fantasy Mix flavor. Yan, variant. Okay. Tapos, ano pa ba to? Yung chocolate mushroom. Yan. Creamy cheese. Ito, first time. Hindi ko pa to natitikman. We'll see kung masarap. And itong Meiji na pistachio. Yan. Tapos, ano pa ba? Bumili ako ng nail cutter. Kasi maganda yung nail cutter sa Japan. Tapos, Roto eye drops. Tapos, ano pa to? Hi-Chew na bar. Yan. And I think that's it from Donkey. So, sa GU naman, namili lang ako ng dalawang damit. Aray ko. Dalawang damit tsaka dalawang pants. So, green na shirt. Yan. Tapos, striped na shirt. Kung interesado naman kayo. Tapos, brown na pants. Maganda kasi yung mga fit nung pants sa Japan. Kakaiba. And, parang washed jeans na pants. Yan. So, ito yung mga napamili nating damit from GU. Tapos, nagpasabay din sila Michi, Grace, Camille, and Denise ng from GU. Yan. So, pabili sila. So, ito yung nagpabigat nung maleta ko. Joke lang. Yun. Tapos, meron pa ba? Okay, ito. From the Inu Jinja Shrine, yung temple na pinuntahan natin. So, nabili lang rin ako ng mga charms doon. So, yan. Bumili ako ng for good health, tapos good luck charm, ganyan. So, mga charms from the temple. Tapos, from Takayama, yung parang baby monkey or yung Sorubobu na ano nila, charm. So, yan. Bumili rin ako isa. Yun. So, I think that's it for the shopping haul. Hindi naman ganun karami binili natin. So, really more of pampasalubong snacks yung napamili natin this time sa Nagoya. Okay, so just to end this vlog, Nagoya is a nice city. So, as expected, very chill.
wala masyadong turista. Kung ganun yung vibe nyo, kung ayaw nyo na masyadong matao, magulo, go to Nagoya. Talagang may enjoy nyo siya. Kasi, like yung mga very touristy spots like yung temple or yung mga shrines, ganyan. As in, walang katao-tao, konti lang. Unlike kung titignan nyo sa Asakusa sa Tokyo, ganyan. Or ano ba yung shrine sa Osaka na marami ring tao. Basta, sobrang konti lang ng tao. Even yung shopping district nila na parang if I were to compare yung Osu shopping street nila versus dun sa Osaka, yung Dotonbori ba yun? Oo, basta yung parang stretch ng mga shopping shopping stalls doon, parang wala masyado talagang tao sa Nagoya. So yun yung okay sa kanya. Ang hindi ko lang masyado gusto sa kanya, medyo layo-layo lang yung mga spots, yung mga puntahan sa Nagoya. So, sasadyain mo talaga siya. Like, hindi siya katulad sa Shinjuku na parang, okay, tabi-tabi na siya. Or yung sa Tokyo na parang tabi na yung Yoyogi Park. Tapos, malapit na rin yung Takeshita Street. Dun sa may tapos pwede mo na lang rin lakarin yung sa Shibuya. So, parang, eto, hindi ka pwedeng lalakad-lakad lang. Parang medyo malala yung lakad siya talaga. So, yun lang yung medyo hindi ko nagustuhan sa Nagoya. Layo-layo siya. And yung reservation system sa ibang restaurants. Kasi parang yung mga online, hindi ko alam kung hindi lang ako marunong. Pero kasi parang, like, kunyari, may isang restaurant, yung Mumutei, parang wala naman siyang tao sa loob. Pero parang dahil hindi ka naka-reserve online, parang hindi ka na nila papasukin, ganun. So, may ganun lang siya. So, watch out for that kind of experience lang. Kasi parang, di ba, syempre parang nakakaano rin naman na i-turn away ka nila dahil wala kang online reservation. Kasi parang, kung nakita ko naman na maraming tao sa loob, syempre hindi na ako papasok, di ba? Pero nakita ko kasi wala naman tao sa labas, wala naman tao sa loob. Pero dahil hindi ka lang nakapagpa-reserve online. And, yung online reservation system nila, parang parating fully book, parang gano'n, na hindi ko rin gets, na wala naman taong kumakain, pero fully book yung So, I don't know if, kung may mali ba akong ginagawa. So, comment down below kung may mali ba dun sa mga nagawa ko, kaya hindi ako naka-reserve ng maayos. So, yun, sobrang enjoyable. Na-enjoy ko tong Nagoya. Especially dun sa Shirakawa-go, like yung experiencing yung mga traditional houses, tapos yung pag-akyat sa snow. Although nakakapagod yung pag-hike talaga dun sa observation deck, pero it's so worth it with the view na nandun sa taas. Tapos ano pa ba? I guess yun yung parang pinaka-highlight, I would say highlight ng trip. Kasi lang naman talaga yung tour na ginawa namin for Nagoya. Kasi most days, very chill. Like, kunyari, gigising kami 11 or 10 a.m. Parang ganyan. So, dahil nga sobrang chill niya, city na to, parang hindi siya ngarag. So, in effect, nakaka-relax siya na trip. Hindi siya na masyado nakakapagod. Like, katulad nga nito, diba, pasok pa ako bukas. So, okay lang din naman. Parang ganun. So, yeah, definitely, I would recommend Nagoya as a tourist or a travel spot for you guys, especially if hindi pa kayo nakakapunta doon. Pero for me, siguro, baka siguro after 1 or 2 years ako babalik pa doon. Parang ganyan. Parang hindi ko siya agad-agad babalikan. Unlike Tokyo, na parang kahit every year pupunta ako doon. Kasi nga, well, iba naman kasi yung Tokyo in terms of like size and yung mga lugar na pwede mapuntahan. Parang ganyan. Although Nagoya is just 15 minutes away via Shinkansen from Tokyo. So, pwede ko rin naman siya puntahan once I'm in Tokyo. So, yun. So, yun lang naman muna, guys. So, thanks, guys, for watching my Nagoya vlog. And, hopefully, may ma-release ulit tayo na next travel vlog natin soon. So, thanks, guys, for watching. And I'll see you on the next one. Bye!